Ako si Emily Carter, isang 32 taong gulang na freelance journalist mula sa New York. Kilala ako ng aking mga kaibigan bilang ang reyna ng solo travel. Sa loob ng 10 taon, nag-iisang bumiyahe ako sa mahigit sa 20 bansa at nagsusulat ng mga artikulo tungkol sa kaligtasan ng mga kababaihan para sa mga pandaigdigang magasin. Nakapaglakad na ako sa kalagitnaan ng gabi sa Cairo, nakasakay sa mga siksikang tren sa Mumbai at nakatakas sa isang estrangherong humahabol sa akin sa Buenos Aires. Palagi akong nakakabalik ng buhay, may dalang mga kwento na ikinamangha ng mga mambabasa. Pero may isang bansa na palagi kong tinatanggihang puntahan ng mag-isa, ang Pilipinas. Sa tuwing binabanggit ko ang salitang Pilipinas sa isang usapan, mabilis magtaas ng kamay ang mga tao para magbabala. Huwag kang pupunta mag-isa, Emily, lalo na kung babae ka. Puno ng balita tungkol sa nawawalang mga babae, pandaraya, hold-up at grabe ang traffic. Mandaraya ang mga taxi, talamak ang mga snatcher at mapanganib maglakad sa gabi dahil sa kulturang machismo. Naniwala ako sa kanila dahil ako ang taong patuloy na sumusulat ng ganoong mga babala. Hanggang isang araw, tumawag sa akin ang editor-in-chief ng isang sikat na magasin sa travel. Emily, kailangan namin ng isang viral na artikulo. Bakit hindi dapat mag-solo ang isang babae sa Pilipinas? Kailangan namin ng matitindi at totoong kwento. Siguradong sasabog sa views iyan. Napangiti ako. Ito ang gintong pagkakataon. Pupunta ako at patutunayan sa mundo na tama ang lahat ng babala. Nag-book ako ng solo ticket, walang guide, walang kasama. Tanging ako, ang aking bag, at isang blankong notebook na handang punuin ng mga katatakutan. Habang lulan ng eroplano sa loob ng 40 oras, binasa ko ang mga lumang balita na nakolekta ko, dayuhang turista, hinold up sa Quiapo, babae, nawawala matapos sumakay sa kolorum na van, pulis, tumanggap ng lagay at pinakawalan ang suspek. Ngumiti ako ng panalo. Sa pagkakataong ito, susulat ako ng artikulo na magpaparamdam ng takot sa lahat hanggang sa wala ng mangahas na tumapak sa Pilipinas. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport na IAT-3 bandang 4 ng umaga. Agad kong naramdaman ang alinsangan, sobrang init at dampi ng hangin, pagbukas ng pinto ng eroplano para akong pumasok sa loob ng hurno. Maraming tao, kahit 4:00 pa lang. Malakas ang ingay ng Tagalog, wala akong maintindihan. May English ang mga karatula, pero napakaliit ng letra. Hila-hila ko ang aking bag. Naglakad sa gitna ng siksikan. May isang lalaki na ngumiti sa akin at may sinabing bagay. Dali-dali akong yumuko at nagpatuloy sa paglalakad. Nasa isip ko ang babala ng aking kaibigan. Huwag na huwag kang ngingiti sa isang lalaking Pilipino. Aakalain nilang gusto mo sila. Sa immigration, ngumiti ng malapad ang babaeng opisyal at nagsabing, "Mabuhay po, maligayang pagdating." Tumango lang ako, walang ngiti. Sa isip ko, ito na naman ang pilit ng ngiti para maging friendly sa turista. Paglabas ko ng airport, sumakay ako ng taxi. Nagtanong ang driver ng destinasyon sa broken English. Sinabi ko ang pangalan ng hotel sa Makati. Agad niyang binuksan ang metro. Nagulat ako ng kaunti dahil narinig ko na madalas daw hindi nila binubuksan ang metro pero nagduda pa rin ako. Siguro, aalis muna kami sa airport bago makikipagkontrata, tawaran ng presyo. Humarurot ang sasakyan, 5:05 umaga, pero traffic na. Napakatindi ng traffic, parang nakatigil na kami. Tiningnan ko ang orasan. Kung ganito katindi ang traffic, aabutin ako ng 2 oras, gaya ng nabasa ko. Darating ako sa hotel ng 7:30 ng umaga. Napabuntong hininga ako, ito na ang Pilipinas. Sa biyahe, binuksan ng driver ang radyo. Malakas ang tunog ng OPM Original Filipino Music. Sinubukan niya akong kausapin sa Ingles. "Where you from? Amerikana?" Maikli akong sumagot. "Welcome to Philippines." Masayang masaya ako. Ngumiti siya ng malapad. Kitang-kita ang kanyang mga puting ngipin. Hindi ako sumagot, tumango lang at nagkunwaring nagbabasa sa telepono. Sa isip ko, nagsimula na akong isulat ang unang punto ng aking artikulo. Malaki at nakalilito ang airport. Traffic na 5:30 ng umaga. Sobrang ngiti ng mga tao na nakatatakot. Wala akong ideya na sa loob ng ilang oras, ang notebook na ito ay mapupuno ng cross-out at malalaman ko ang isang bagay na tinatawag na himala ng Maynila na hindi pa naikukuwento sa akin ng kahit sino. Ang taxi ay naipit sa Skyway ng halos 1 oras at kalahati.
Napabuntong hininga ako sa 17 pagkakataon. Ang driver ay patuloy na nakangiti. Dinukot niya ang kanyang telepono, nagpatugtog ng mahinang kanta at humarap sa akin. Walang problema ma'am, ganyan talaga ang Maynila, pero aalis din tayo. Hindi ako sumagot. Sa isip ko, isinusulat ko ang perpektong pangungusap. Maynila, ang siyudad kung saan gugustuhin mong umuwi ka agad. Sa unang minutong naipit ka sa traffic. Ngunit may kakaibang nangyari. May tunog ng siren na narinig sa malayo. Ang lahat ng sasakyang nakaharang sa harapan ay dahan-dahang gumalaw, lumilihis sa kani-kanilang lane. Walang busina, walang sigawan, ang mga kotse, motor at van, lahat ay dahan-dahang nagbigay daan sa isang ambulansya na humaharurot. Sa loob ng 10 segundo, ang lane na siksik ay naging isang maluwag na daan sa gitna. Gumalaw din ang aming taxi. Humarap sa akin ang driver, nakangiti. Mga Pilipino po ma'am, bayanihan, laging tumutulong. Natigilan ako. Sa New York, kapag may ambulansya, nagbubusina pa rin ang mga tao. Sa wakas, umusad ang sasakyan. Dumating kami sa hotel bandang 7 a.m. Nagbayad ako ayon sa metro, walang kontrata, tawaran. Ibinaba ng driver ang bagahe ko at nagmano o nagbaw habang sinasabing, "Salamat po ma'am, ingat." Tumango lang ako at nagmamadaling pumasok sa lobby. Ayaw ko pa ring tanggapin na may kahit anong maganda. Ang aking kuwarto ay nasa in 24 na palapag, tanaw ang Ilog Pasig. Ibinagsak ko ang bag at agad binuksan ang laptop. Nagtype ako ng pamagat. 48 oras sa Maynila. Bakit hindi dapat mag-solo ang isang babae? At doon ako nakatulog, suot pa rin ang sapatos. Nagising ako malapit na magtanghali. Matindi ang sikat ng araw kaya mainit sa kwarto. Naligo ako at nagbihis ng simple. Jeans, t-shirt, sunglasses at cap. Ayokong mapansin. Bago umalis ng kwarto, sinuri ko ang aking maliit na sling bag, passport, pera, credit card, telepono at notebook. Nilock ko ang pinto ng 2 beses. Ang plano ko ngayon ay pumunta sa Quiapo Market, isang lugar na ibinabala ng lahat ng website na tiyak na mawawala ang iyong wallet. Pagbaba ko sa lobby, ngumiti ng malapad ang front desk attendant. "Saan po kayo pupunta, Ma'am Emily? Gusto niyo po ba ng taxi?" Sumagot ako. "Solo ako. Salamat." Lalo siyang ngumiti. "Opo, sige po. Mag-ingat po kayo, pero wag po kayong matakot. Ligtas po ang Maynila para sa mga babae." Tinaasan ko siya ng kilay. "Ligtas? Ako ang magpapatunay na hindi." Lumabas ako ng hotel, napakainit. Sumakay ako ng taxi sa labasan ng subdivision. Nagtanong ang driver ng destinasyon. "Quiapo po." Agad niyang binuksan ang metro. Habang nagbiyahe, kinukunan ko ng litrato ang mga billboard na may maling English, kinukunan ko ng litrato ang driver na malakas ang patugtog ng OPM, at muli kinukunan ko ng litrato ang traffic. Lahat ay umaayon sa plano. Pagdating sa Quiapo Market, bumaba ako ng sasakyan. Ang init at amoy ng mga pritong pagkain ay naghalo-halo hanggang sa halos hindi na ako makahinga. Ang siksikan ng tao, balikat sa balikat. Naglakad ako sa mga makikitid na eskinita sa pagitan ng mga nagtitinda ng ukay-ukay. Ang isang kamay ko ay mahigpit na nakahawak sa aking sling bag. Ang isa ay may hawak na telepono, nagre-record ng video. Ito ang isa sa pinakamapanganib na merkado sa Asya. Bulong ko sa kamera. Kung ikaw ay isang babaeng nag-iisa, mawawala ang iyong bag sa loob ng 10 minuto. Nagpatuloy ako sa paglalakad ng 5 minuto, 10 minuto, 50 na minuto. Walang pumindot sa aking bag, walang mandurukot, walang humingi ng pera, puro ngiti at "Mabuhay po" lang ang narinig ko. Nagsimula akong mainis. Bakit wala pang nangyayari, taliwas sa babala ng lahat? At doon ito nangyari. Lumingon ako sa isang tindahan ng mga rosary beads. May isang batang babae na nakatayo sa tabi ko, wala pang 10 taong gulang. Ngumiti siya at nagmano. "Ate, bili po kayo?" "Ang ganda po." Umiling ako, pero ayaw niyang umalis. Sinundan niya ako ng mga 2 talampakan at bumulong. "Ate, mag-ingat po kayo sa bag niyo. Marami pong snatcher dito. Baka mawala." Natigilan ako. Isang 10 taong gulang na bata ang nagbabala sa akin tungkol sa mga kriminal. Hinarap ko siya. Ang kanyang mga mata ay malinis at walang mali siya. Ngumiti siya at nagmano muli bago tumakbo at nawala sa siksikan. Nanatili akong nakatayo doon. Mahigpit pa rin ang hawak ko sa aking bag, pero nagsimula na akong mag-alinlangan. Niloloko ba ako o tinutulungan?
Wala akong ideya na ito ay simula pa lang ng araw kung saan ang lahat ng pinaniniwalaan ko ay mababali. At ang batang iyon ang magiging una na magpapaisip sa akin, baka mali ako simula pa lang. 3 p.m. Mas mainit at mas siksik sa Quiapo Market. Basang-basa ako ng pawis. Pagod na ang mga binti ko pero wala pa rin akong nakikitang ebidensya ng aking hinahanap. Nagpasya akong magpahinga. Nakita ko ang isang maliit na coffee stall sa tabi ng daan. May karatula na nakasulat, malamig na kape, 25. Sobrang mura kaya nakaduda. Pumasok ako at umupo sa sulok. Umorder ako ng isang malamig na kape. Ang may-ari ay isang babaeng nasa 50s, maitim ang balat at nakangiti ng malapad. Upong-upo lang po ma'am, ihahanda ko po. Ang kanyang English ay mas malinaw kaysa sa inaasahan ko. Pagkalipas ng 2 minuto, may inilapag sa harapan ko na isang malaking baso ng kape, puno ng yelo, matamis at mabango, na nakalimutan ko ang init. Sumipsip ako at nagulat ito ang pinakamasarap na kape sa buhay ko. Lumapit ang may-ari at umupo sa tabi ko. Mag-isa ka lang ba, Hija? Tumango ako, maingat pa rin. Opo, may trabaho lang. Ngumiti siya ng mas malapad. Mabuti. Ang mga Pilipina rin palaging nag-iisa sa biyahe. Napakaligtas dito, Hija. Tinaasan ko siya ng kilay. Talaga po? Narinig ko po na mapanganib, lalo na sa mga babae. Tumawa siya ng mahina. Ang tunog ay parang batingaw. Pinapalaki lang po kasi nila ang masamang balita. Pero ngayon, may mga babaeng nagmomotor pa uwi ng 3 a.m., normal lang. Sumasakay mag-isa sa LRT, MRT, normal lang. Itinuro niya ang kanyang anak na babae na nag-aayos ng tindahan sa tabi. Iyan ang anak ko, 18 taong gulang, nag-aaral sa Maynila. Umuuwi sa dorm ng 2 a.m. araw-araw, wala namang problema. Natigilan ako. Ang imahe sa isip ko ay mga babaeng Pilipina na nakaupo sa bar, sinasamantala ng mga dayuhan. Pero sa harapan ko ay isang market vendor na mas matatas mag-English kaysa sa akin at ang kanyang anak na komportableng nagbubuhat ng mesa ng mag-isa. Nagbayad ako ng 25, sinuklian niya ako at binigyan pa ng isang maliit na polvoron, Filipino shortbread. Panghimagas mo, Hija. Nagmano ako ng hindi ko namamalayan at umalis sa tindahan na may kakaibang pakiramdam. Nang gabing iyon, sumakay ako sa MRT pabalik sa hotel. Bumili ako ng ticket, sumakay sa elevator. Siksikan ang mga tao, pero walang nanunulak, walang nandaraya. Puro tao na umaalis sa aking daraanan para makatayo ako sa tabi ng poste. May 2 babaeng Pilipina na nag-uusap. Ang isa ay nakasuot ng uniform ng kolehiyo. Ang isa ay may blouse sa trabaho. Malakas silang tumawa, walang pakialam sa mga tingin. Kahit hindi ko maintindihan ang lahat, nakita ko ang kanilang kumpiyansa at kagalakan. Dumating ang tren sa istasyon ng Ayala at doon ito nangyari muli. Ang aking maliit na sling bag ay hinatak ng mahina ng isang kamay. Halos huminto ang tibok ng puso ko. Sa sandaling iyon, ang lahat ng balita na nabasa ko ay pumasok sa isip ko. Mabilis akong lumingon. Pero ang nakita ko ay hindi isang snatcher. Isang binata, nasa 20s, ang nakatayo, hawak ang aking bag. Ang strap ay putol. Kailan ito naputol? Hindi ko alam. Salamat po ma'am, sira na po. Halos mahulog, sabi niya sa malinaw na English. Iniabot niya sa akin ang bag, nakangiti. Kinuha ko ito gamit ang nanginginig na kamay. Maraming salamat po. Nagpaalam siya at umalis kaagad. Hindi humingi ng pera, wala. Nanatili akong nakatayo doon, nakatingin sa kanyang likuran. Isa na namang Pilipino na tumulong sa akin nang walang anumang kapalit. Nang gabing iyon, sa aking kuwarto, binuksan ko ang laptop, ang file na may pamagat na, bakit hindi dapat mag-solo ang isang babae sa Pilipinas ay bukas pa rin. Matagal akong nakatingin sa screen. Pagkatapos, dahan-dahan kong pinindot ang select all at delete. Walang laman ang screen. Nag-type ako ng bagong pamagat. Mali siguro ang pagkakaalam ko sa Pilipinas. At doon ako umiyak. Hindi ko alam kung bakit, alam ko lang na bukas, lalabas ako ng mag-isa muli. Pero sa pagkakataong ito, hindi para maghanap ng ebidensya ng panganib, kundi para maghanap ng sagot kung bakit ang aking puso ay nagsimulang makaramdam ng mas higit na kaligtasan kaysa rati. Pagkagising ko, may bago akong pakiramdam. Imbes na maghanap ng mga negatibong balita sa laptop, nag-Google Maps ako at nag-type ng Intramuros. Gusto kong makakita ng hindi masamang balita. Ang LRT,
MRT ay siksikan pero walang nagtulakan sa akin. May isang matandang lalaki na tumayo at inalok akong umupo. Umiling ako pero ngumiti siya at nagmano. Nagmano rin ako, automatiko. Dumating sa istasyon ng Carriedo, lumipat ako ng sasakyan at sumakay sa bangka-bangka sa Ilog Pasig. Ang hangin ay malamig. Tumayo ako sa harap ng bangka, nakatanaw sa Maynila na hindi lang skyscrapers, kundi mga lumang bahay na gawa sa kahoy na naghahalo sa mga nagniningning na simbahan. Bumaba ang bangka sa Plaza Mexico. Naglakad ako papunta sa San Agustin Church, pero bago ako makarating sa gate ng simbahan, nakita ko ang isang babaeng umiiyak sa tabi ng daan. Ang kanyang malaking backpack ay hiwa at ang mga gamit ay nagkalat. Dayuhan siya, blonde ang buhok at pula ang mata. Nag-alinlangan ako ng 2 segundo at lumapit. Anong nangyari po? Hikbi siya ng hikbi. Ang bag ko, sinaksak ng blade, nawala ang passport, pera, telepono, lahat. Sa isip ko, sabi ko na nga ba, tama ako. Pero ang aking bibig ay nagsabi, sandali lang po, huwag kang umiyak, matutulungan kita. Dinala ko siya sa Tourist Police Post, pulis pang turismo, sa labas ng Intramuros. Ang pulis na nakatayo ay matangkad at mukhang seryoso. Handa na akong baliwalain, pero ang nangyari ay kabaliktaran. Agad na nagmano ang pulis. Mabuhay po ma'am, anong nangyari? Malinaw ang kanyang English. Ikinuwento ko ang nangyari. Hindi siya nagtanong ng paulit-ulit o sinisi kung bakit hindi siya nag-ingat. Kinuha niya ang radio at may sinabing bagay ng mabilis. Wala pang 5 minuto, dumating ang 2 pulis na nakasakay sa motorsiklo. Ang isa ay may hawak na cellphone. Sa inyo po ba yan ma'am? Nahanap po sa palengke sa tabi, may nakapulot. Umiyak siya ng mas malakas pero luha ng kagalakan ngayon. Ang passport, pera, lahat ay naroon. Inabot ng isa pang pulis ang isang bag na bago. Bagong bag po, gamitin niyo muna. Pinalitan po namin ng zipper na mas matibay. Nagtanong siya, kailangan po ba naming magbayad? Umiling ang pulis. Wag na po ma'am. Ikinagagalak po naming tumulong sa turista. Nanatili akong tulala. Ang pulis na nabasa ko sa balita na humihingi ng lagay bribe ay tumulong ng libre at bumili pa ng bag na bago. Bago ako umalis, humarap sa akin ang pulis. Mag-isa po kayo ma'am, mag-ingat po kayo, pero huwag po kayong matakot. May pulis pang turismo sa lahat ng sulok dito sa Maynila. At inabot niya sa akin ang isang maliit na pito, whistle. Kung may problema po, sipol lang po kayo ng malakas. Pupunta kami agad. Kinuha ko ang pito gamit ang nanginginig na kamay. Habang papasok sa simbahan, nakita ko ang isang malaking sign na nagsasabing, Pulis pang Turismo, 191, Serbisyo, 24 oras. Malinaw ang numero ng telepono sa English. Kinuha ko ang aking telepono, kinunan ng litrato ang sign, at binura ang isa pang linya sa aking notebook. Hindi mapagkakatiwalaan ang pulis Pilipino. Pumasok ako sa loob, tinanggal ang sapatos, at inilagay ang aking bag sa tabi. Isang pari ang dumaan, ngumiti, at nagsabing, Mabuhay po, maligayang pagdating. Umupo ako sa ilalim ng isang malaking puno. Nakita ang mga nagniningning na gintong dekorasyon ng simbahan at naramdaman ko na may isang bagay na nadudurog sa aking dibdib. Hindi ito takot, kundi ang pader na itinayo ko. Kinuha ko ang aking notebook at isinulat ang unang pangungusap ng bagong araw. Ngayon, nakita ko ang pulis Pilipino na tumulong sa turista ng walang kapalit at hindi ko na alam kung paano ko ipagpapatuloy ang pagsusulat ng aking artikulo. Isang malamig na simoy ng hangin ang humihip at isang dahon ang nahulog tumama mismo sa aking notebook. Kinuha ko ang dahon at ngumiti sa aking sarili. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ako sa Pilipinas, kinahapunan, umalis ako sa simbahan na may kakaibang gaan sa puso. Balak ko sanang bumalik sa hotel, pero ang aking mga paa ay dinala ako sa Tondo imbes na sa istasyon ng tren. Naglakad ako sa mga makikitid na sidewalk sa tabi ng mga kanal. Mainit ang sikat ng araw, pero may mga malalaking puno na nagbibigay lilim. May mga maliliit na sari-sari store. Ang mga tao ay nag-uusap ng malakas, ang mga bata ay naglalaro. Lahat ay nagmano sa akin nang hindi ko sila kilala, at nakita ko siya. Isang babae na nakatayo sa harapan ng isang lumang bahay na gawa sa kahoy, nasa 40s. Nakasuot ng puting t-shirt, shorts, maikli ang gupit ng buhok, nagbubuhat ng isang malaking motorsiklo at isinasakay ito sa isang sidecar.
Mag-isa siyang ginagawa ito ng madali. Hindi ko namalayan, nakatayo na ako, nakatingin. Nakita niya ako, nagmano, at ngumiti ng malapad. Mabuhay po, saan po kayo galing? Sumagot ako, automatiko, Amerika po. Tumawa siya ng mahina. Ah, dayuhan. Pasok ka, Hija. Mainit. Nag-alinlangan ako saglit at sumunod sa kanya papasok sa lumang bahay na kahoy pero malinis. Sa loob, may work table na puno ng mga tools. May karatula na nakasulat, Talyer ni Ate Vangi. Ipinakilala niya ang sarili. Ako si Vangi, 85. Nag-aayos ako ng motorsiklo ng halos 20 taon. Umupo ako sa isang kahoy na upuan. Inabutan niya ako ng isang malaking baso ng malamig na tubig. Inumin mo. Libre yan. Direkta akong nagtanong, Ate, babae po kayo? Ginagawa niyo po bang mag-isa ang trabahong ito? Tumawa si Ate Vangi ng malakas. Nanginginig ang buong katawan. Mag-isa, oo. Dati, ayaw magpaayos ng mga lalaki sa akin. Sabi nila, hindi kaya ng babae. Pero pagkatapos kong ayusin, mas mabilis pa sa lalaking mekaniko. Ngayon, ang mga lalaki na ang pumupunta sa akin para magpaayos. Itinuro niya ang isang litrato na nakadikit sa pader. Si Ate Vangi na nakatayo sa tabi ng racing motorcycle. Nanalo siya ng first place sa maraming karera. Kaya ng babaeng Pilipina ang lahat, Hija. Nagdadrive ng big bike, nagre-race, nag-aayos ng makina, nagmamay-ari ng tindahan, lahat. Natigilan ako. Ang imahe sa isip ko ng babaeng Pilipina ay inaapi, minamaliit. Pero ang babaeng nasa harapan ko ay nagbubuhat ng makina na 50 kilo ng mag-isa at tumatawa ng mas malakas kaysa sa sinumang lalaking Amerikano na nakadate ko. Nagtanong si Ate Vangi, anong ginagawa mo sa Pilipinas, Hija? Direkta akong sumagot. Nandito ako para magsulat ng artikulo na mapanganib ang lugar na ito para sa mga babae. Tumawa siya hanggang sa lumuha. Ay, grabe. Ang daming panlilinlang sa balita, no? Ako, nagmomotor pa uwi ng 3 AM araw-araw, hindi ako natatakot. Ang pulis lang ang nagsasabi, ingat ka, ate. Uwi na. Kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita ang isang litrato. Si Ate Vangi kasama ang isang grupo ng mga babae na nakasakay sa big bike naglalakbay sa buong Pilipinas. May mga larawan na umaakyat sa bundok at bumababa sa Mindanao. Nasa 10 kami. Puro babae. Walang bodyguard na lalaki. Walang nangangahas na saktan kami dahil kami ang nagbabantay sa isa't isa. Tinitigan ko ang larawan at napaluha. Sumulat ako ng artikulo na inaapi ang mga babaeng Pilipina pero ang babaeng nasa harapan ko ay mas malaya kaysa sa akin. Tumayo si Ate Vangi at inilapit ang isang sirang motorsiklo. Tingnan mo ito, Hija. Sa isang babaeng pulis yan. Inayos ko lang kahapon. Naghahabol ng kriminal gamit ang kanyang motorsiklo araw-araw. Natatakot pa nga sa kanya ang mga lalaki. Inayos niya ang makina sa loob ng 10 minuto at ngumiti. Kita mo? Hindi naghihintay ang babaeng Pilipina ng tulong. Kami ang nag-aayos ng problema, nag-aayos ng makina, nagmomotor, nabubuhay ng mag-isa. Bago ako umalis, inabutan ako ni Ate Vangi ng isang helmet. Kunin mo, Hija, regalo ko, pang-practice mo sa Maynila. Kung gusto mong matutong magmotor, tuturuan kita ng libre. Kinuha ko ang helmet gamit ang 2 kamay at niyakap si Ate Vangi nang hindi ko namamalayan. Pabalik sa hotel, sumakay ako sa jeepney. Siksikan ang mga tao, pero may isang batang babae ang tumayo para paupuin ako. Umupo po kayo, ate. Kaya ko pong tumayo. Umupo ako at tahimik na umiyak. Walang tumitingin ng kakatwa, purong ngiti lang. Nang gabing iyon, binuksan ko ang laptop, binura ang lahat ng lumang files at nagbigay ng bagong pamagat. Nakilala ko ang babaeng Pilipina na nagparamdam sa akin na ako ang mahina. At nag-type ako ng unang pangungusap ng bagong artikulo. Kung iniisip mong inaapi ang babaeng Pilipina, hindi mo pa nakikilala si Ate Vangi, ang mekaniko na nagbubuhat ng mas mabigat na makina kaysa sa sinumang Amerikano na nakadate ko. Pagkagising ko, may pakiramdam akong hindi ko pa nararanasan. Imbes na maghanap ng negatibong balita, binuksan ko ang Grab app at nag-type ng Luneta Park. Gusto kong maglakad ng mag-isa sa unang pagkakataon sa buhay ko nang walang takot. Dinala ako ng tricycle driver. Ang driver ay isang babae, nasa 60s, may pink helmet sa Quiapo Church. Saan ka pa, ate? Dadalhin kita ng libre kung gusto mong kumuha ng magagandang litrato.
Tumawa ako at sumakay sa likuran. Mabilis siyang umikot sa traffic. Nagkuwento siya habang nagbibiyahe. 30 taon na siyang tricycle driver. Dati, puro lalaki lang, pero hindi ako nagpatalo. Mas magaling pa akong mag-drive kaysa sa kanila. Ngayon, takot ang mga tao sumakay sa lalaki, kaya ako ang kinukuha nila palagi. Niyakap ko ng mahigpit ang kanyang baywang, para akong nakasakay sa isang superhero. Bumili ako ng kakanin Filipino rice cake sa tabi ng daan. Sabi niya, kumain ka ng marami. Ipakikita ko sa iyo ang Maynila na hindi pa nakikita ng mga dayuhan. Nagmaneho kami sa mga makikitid na eskinita ng Tondo. Itinuro niya ang mga lumang bahay na kahoy. Bahay ko yan, Hija. Diyan na ako lumaki. Inaabot kami ng baha taon-taon. Pero tinutulungan namin ang isa't isa, nagbabahagi ng pagkain, walang nag-iiwan sa kapwa. Mahina akong nagtanong, hindi po ba kayo natatakot? Tumawa siya ng malakas. Matatakot? Bakit? Dito kami pinanganak. Dito kami mamamatay. May kapitbahay, may simbahan, may paaralan. Gaano man kalaki ang sakuna, nalalampasan namin. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin ng malakas. Sumulat ako dati na ang mga Pilipino ay magaling lang ngumiti, pero hindi marunong magresolba ng problema. Kinahapunan, dinala niya ako sa Baclaran Market, isang lugar na ibinabala ng lahat ng website na pinakamapanganib sa Maynila. Pero ang nakita ko ay mga tindera na nakangiti ng malapad, mga bata na masayang naglalaro. May isang malaking karatula na nakasulat, walang snatcher dito, nagbabantay kami sa isa't isa. Naglakad ako hanggang sa lumubog ang araw, walang pumindot sa aking bag. Puro tao lang ang nag-aalok ng pagkain ng libre. At doon ito nangyari. 7:42 p.m. Nakatayo ako, naghihintay ng jeepney sa labas ng palengke. Biglang bumuhos ang ulan. Naghanap ng masisilungan ang mga tao. Tumakbo ako sa ilalim ng awning ng isang sari-sari store, pero ang aking sling bag ay nadulas sa aking balikat at nahulog sa baha. Yumuko ako para pulutin, pero malabo na ang aking paningin dahil sa ulan. Nang tumingala ako, wala na ang aking bag. Huminto ang tibok ng puso ko. Ang passport, lahat ng pera, ang telepono na may draft ng artikulo, ang credit card, lahat ay nawala. Sa sandaling iyon, bumalik sa akin ang lahat ng pinaniniwalaan ko. Sabi ko na nga ba, mapanganib talaga ang Pilipinas. Mali ako na nagtiwala, ang tanga ko. Tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan. Nakatayo ako doon, nanginginig. Walang telepono para tumawag, walang pera para magtaksi, wala man lang payong. Pakiramdam ko, gumuho ang buong mundo. Ang bagong artikulo na isusulat ko, ang pananampalataya na sinimulan kong itayo lahat ay nawasak sa isang kisap mata. Umupo ako sa basang lupa at umiyak sa unang pagkakataon mula nang dumating ako sa Pilipinas. Umiyak ako nang hindi ko pa naranasan sa buong buhay ko. At narinig ko ang isang tinig. Ate, okay ka lang? Tumingala ako, ang batang babae, ang kapareho ko sa Quiapo Market noong unang araw. Nakatayo siya, may hawak na kulay pink na payong. Naalala niya ako at sa kabilang kamay niya ay ang aking maliit na sling bag. Hinabol ko po kayo mula pa sa palengke. Nakita ko po yung lalaking kumuha ng bag nyo. Sinigawan ko po, tinapon niya po at tumakbo. Tinitigan ko siya nang hindi makapaniwala. Bakit mo ako tinulungan? Ngumiti ng malapad ang bata. Kasi po, binilhan niyo ako ng rosaryo dati, di ba? Sabi po ni nanay, kung may nakita kang nangangailangan, kailangan tulungan mo. Ipinakita niya sa akin ang bag. Lahat ay naroon, pati ang huling barya. Niyakap ko ng mahigpit ang bata, umiyak ako ng mas malakas. Tuloy-tuloy ang ulan, pero hindi ako nababasa dahil ang kulay pink na payong ng 10 taong gulang na bata ay nagbibigay proteksyon sa akin. At sa sandaling iyon, alam ko na, ano man ang mangyari, hindi na ako susulat ng artikulo na nagbababala. Ngunit susulat ako tungkol sa kwento ng batang ito, ni Ate Vangie, ng tricycle driver, ng pulis pang turismo, ng mga Pilipino, na nagparamdam sa akin na ang tunay na kaligtasan ay hindi matatagpuan sa CCTV o sa batas, kundi sa puso ng mga taong hindi mo kilala. Tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan. Niyakap ko ang batang babae ng mahigpit, nanginginig ang buong katawan niya. Tumawa siya ng mahina at itinulak ako. Ate, ako po si Neneng Rosas. Huwag ka na pong umiyak. Dala ko po kayo sa barangay. Hinawakan niya ang kamay ko at tumakbo kami sa ulan sa mga makikitid na eskinita. Basang-basa ang aming sapatos,
pero kakaibang init ang nararamdaman ko. Pagkalipas ng 10 minuto, dumating kami sa barangay police post sa Tondo. Maliit lang, pero maliwanag ang ilaw. 3 pulis ang naghihintay na parang alam nilang darating kami. Ang isang pulis ay agad na nagmano. "Mabuhay po, Ma'am Emily, kayo po ba yan?" Nagulat ako. Paanong alam niya ang pangalan ko? Ngumiti ang pulis at itinuro si Neneng Rosas. Nag-text po siya sa barangay Viber group habang nasa palengke. Sabi niya, may dayuhan na inagawan ng bag. Sinundan namin sa CCTV, nakita namin ang magnanakaw at hinahabol na namin siya ngayon. Nanatili akong tulala na parang tinamaan ng kidlat. Ang isa pang pulis ay inabutan ako ng tuwalya at mainit na tubig. "Punasan niyo po muna ang sarili niyo, ma'am. Magpahinga po kayo. Aayusin na po namin ang lahat." Dinala nila ako sa isang maliit na kwarto na may computer na nakakonekta sa higit sa 200 CCTV camera sa paligid ng palengke. Malinaw ang imahe, kitang-kita ang mukha ng magnanakaw. Pinindot ng pulis ang telepono, nakikipag-usap sa team na humahabol. Wala pang 20 minuto, umingay ang radio. "Nahuli na po, dala na pabalik sa barangay." Ang magnanakaw ay isang lalaking nasa 40s, lasing, sabi ng pulis. Taga-komunidad din at kalalabas lang sa kulungan. "Humihingi po kami ng paumanhin, ma'am, para sa aming kababayan. Kami na po ang nahihiya." Umiling ako ng malakas. "Wag na po kayong humingi ng paumanhin. Napakabilis nyo," tumawa ang pulis. "Nagbabayanihan po ang aming komunidad. May Viber group po kami na may 1,200 miyembro. Kapag may nakitang kakaiba, nagre-report ka agad. Kami na po ang naglagay ng CCTV. Hindi na po namin hinintay ang gobyerno." At inabutan niya ako ng isang papel. "Pakipirmahan po para makumpirma na nakuha nyo ang mga gamit nyo. Kung gusto nyo pong magsampa ng reklamo, ihahatid po namin kayo sa istasyon." Pumirma ako gamit ang nanginginig na kamay at mahinang nagtanong, "Bakit po nyo ako tinulungan ng ganito?" Tiningnan ako ng direkta ng pulis. "Dahil bisita po namin kayo, ma'am, at dahil mahal po kayo ni Neneng Rosas, nakatulong na po ang batang yan sa daan-daang tao. Ipinagmamalaki po namin siya." Nakangiting nahihiya si Neneng Rosas sa tabi. Hinaplos ng pulis ang kanyang ulo at inabutan ng 1,000 peso. "Para sa good job mo, Hija." Kinuha niya ang pera, nagmano at tumakbo sa akin. "Ate, ibibigay ko po ito sa inyo. Pambili niyo po ng pagkain, ayoko po ng pera." Umiyak ako ng mas malakas. Nang gabing iyon, inihatid ako ng pulis sa hotel gamit ang motorsiklo. Habang nagbibiyahe, nagtanong ako, "Bakit po ang daming mabubuting tao sa Pilipinas?" Mahina siyang sumagot, "Dahil po matagal din kaming naghirap, kaya kapag may pagkakataon, gusto naming hindi na maghirap ang iba gaya namin." Pagdating sa hotel, nagmano ang pulis at umalis. Nanatili akong nakatayo, nakatingin sa motorsiklo hanggang sa mawala ito sa dilim at napaupo sa lobby. Tumakbo ang hotel staff sa akin. "Ma'am Emily, anong nangyari po?" Tumingala ako at numiti, basang-basa ng luha. Nakita ko po ang isang himala. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Binuksan ko ang laptop at sinimulan ang pagsulat ng artikulo. Ang pamagat, "Nandito ako para magbabala. Pero ngayon, gusto kong sabihin sa mundo, pumunta kayo at matatagpuan ninyo ang kabutihan na nawawala sa mundo." Sumulat ako tungkol kay Neneng Rosas sa barangay police, kay Ate Vangi sa tricycle driver, at isinulat ko ang huling pangungusap. "Kung natatakot kang mag-solo travel, pumunta ka sa Pilipinas. Dahil dito, hinding-hindi ka na mag-iisa kailanman." Pinindot ko ang send sa editor ko bandang 4 AM at natulog. Umiiyak sa kaligayahan dahil alam ko na ang huling 3 araw ko sa Pilipinas ay hindi na tungkol sa paghahanap ng ebidensya, kundi tungkol sa pamamaalam sa mga taong nagpabago sa akin. Araw ipo. Ang huling araw bago ang flight pabalik sa New York. Nagising ako ng ipong AM. Hindi dahil sa alarm, kundi dahil mabilis ang tibok ng puso ko. Nagbihis ako ng simple, gaya ng unang araw, jeans, t-shirt, lumang cap. Pero ang sling bag na naputol ay tinahing muli ni Neneng Rosas gamit ang kulay pink na thread. Sumakay ako ng lumang jeepney pabalik sa Intramuros. Siksikan pa rin pero nakangiti na ako. Dumating ako sa simbahan ng 7 AM. Ang sikat ng araw ay tumama sa pader. Tinanggal ko ang sapatos, inilagay ang bag sa tabi at umupo sa ilalim ng parehong puno. Kinuha ko ang bagong notebook na binili ko kahapon,
Binuksan ang blankong pahina at sumulat, Araw 1, dumating ako dito ng may takot. Araw 7, nakaupo ako dito ng may pag-ibig. Huminga ang hangin at isang dahon ang nalaglag, pero sa pagkakataong ito hindi ko kinuha. Tinaas ko ang aking kamay at hinayaan itong lumipad kasama ng hangin. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang lahat ng 7 araw ay pumasok sa isip ko, ang 10 taong gulang na bata na tumakbo sa ulan para isauli ang bag ko. Si Ate Vangie na nagbubuhat ng makina ng 2 beses sa kanyang bigat. Ang barangay pulis na humuli ng magnanakaw sa loob ng 80 minuto. Ang tricycle driver na nagsabing, dito kami pinanganak, dito kami mamamatay. Ang matandang lalaki na tumayo para paupuin ako sa tren. Ang hotel staff na tumakbo para magtanong kung okay lang ako nang may tapat na pag-aalala. Walang sino man ang nakakakilala sa akin, pero lahat sila ay tumulong sa akin. Idinilat ko ang aking mga mata. Ang luha ay dumaloy ng hindi ko namamalayan. At naunawaan ko na ang tunay na kaligtasan sa mundong ito ay hindi matatagpuan sa matibay na pintuan o sa mamahaling CCTV. Hindi ito matatagpuan sa mahigpit na batas o sa pulis na armado. Ito ay matatagpuan sa salitang tayo. Ang salitang ginagamit ng mga Pilipino mula bata hanggang matanda. Ang salitang nagpapabago sa isang estranghero at ginagawa itong pamilya sa isang kisap mata. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang editor ko sa New York. Jeff, naipadala ko na ang full article. Ang pamagat ay Filipino Miracle. Bakit dapat mag-solo ang bawat babae dito kahit isang beses sa buhay nila? At hindi ako babalik sa New York sa nakatakdang oras. Mananatili ako rito ng 3 buwan pa para tapusin ang librong ito dito sa lupaing tinatawag na Pilipinas. Tahimik si Jeff sa loob ng 3 segundo at tumawa ng malakas. Emily, ito ang artikulo na hinihintay ko sa loob ng 10 taon. Sige, manatili ka at isulat mo para magbago ang isip ng mundo. Binaba ko ang telepono at yumukod sa simbahan. Salamat po sa pagbukas ng aking mga mata. 3 buwan ang lumipas. Nanatili ako sa Maynila. Ang hotel room ay naging isang maliit na apartment sa Makati. Umuupa ako ng lumang motorsiklo kay Ate Vangie at nagdadrive ako araw-araw. Ang pink helmet na bigay niya ay may sticker pa rin na nakasulat, Neneng Rosas VIP. Tuwing umaga, gumigising ako ng 5 AM, nagmomotor sa Quiapo Market, tinutulungan si Neneng Rosas na magbenta ng mga rosary beads na gawa niya. Ang kinikita namin ay idinadonate namin sa mga ulila sa komunidad hindi malaki, pero pera mula sa kamay ng isang 10 taong gulang na bata. Kinahapunan, pumupunta ako sa talyer ni Ate Vangie, tumutulong magkuha ng mga litrato para sa kanyang Facebook page. Ngayon, ang page niya ay may halos 100,000 followers. Ang mga customer na babae ay dumoble, lahat ay gustong magpaayos sa best female mechanic sa Maynila. Gabi, nagtuturo ako ng libreng English class sa mga bata sa Tondo. Tinatawag nila akong Ma'am Emily. Noong unang araw, 10 bata, ngayon 70 na. Hindi ko inakala na magiging isang guro ako. Gabi-gabi, nagsusulat ako ng libro sa ilalim ng puno sa Intramuros. Ang pamagat, Alone in the Philippines, ang kwento ng babaeng nagbabala sa mundo, pero tinuruan ng mundo. Ang bawat chapter ay nagtatapos sa parehong pangungusap. Kung natatakot ka pa ring mag-solo travel, pumunta ka dito at babalik ka sa bahay na may mas malaking puso. Sa huling buwan, nag-organisa ako ng isang maliit na event sa Luneta Park, ang pamagat, Women Alone, Never Lonely. Inimbitahan ko si Ate Vangie, ang tricycle driver, si Neneng Rosas, ang barangay pulis, at 500 pang babaeng Pilipina na nakilala ko sa loob ng 3 buwan. Tumayo ako sa maliit na stage. Nanginginig ang mic sa aking kamay. 3 buwan ang nakalipas, pumunta ako dito para magsulat ng artikulo kung bakit hindi dapat mag-solo ang babae. Ngayon, nakatayo ako rito para sabihin, kailangang pumunta rito ang bawat babae ng mag-isa kahit isang beses. Dahil dito, matututunan mo na ang tunay na lakas ay hindi ang maglakad ng walang takot, kundi ang maglakad ng mag-isa at malaman na hinding-hindi ka pala nag-iisa kailanman. Malakas ang palakpakan. Tumakbo si Neneng Rosas sa stage, niyakap ako ng mahigpit at itinaas ang isang cardboard sign na nakasulat sa sulat kamay ng bata. Salamat po Ate Emily. Dahil sa inyo, naniniwala ako na kaya ng isang bata na magpabago ng mundo. Umiyak ako sa harapan ng 500 katao, pero luha ng ganap na kaligayahan ngayon.
Nang gabing iyon, ipinadala ko ang manuscript sa publisher kasama ang dedikasyon sa unang pahina para sa 10 taong gulang na bata na tumakbo sa ulan para isauli ang aking bag. At para sa lahat ng Pilipino na nagparamdam sa akin na ang tunay na tahanan ay hindi ang lugar kung saan tayo ipinanganak, kundi ang lugar kung saan lumaki ang ating puso. Ngayon, ang araw na kailangan ko nang bumalik sa New York. Ang eroplano ay aalis ng 11:55 a.m. Nakatayo ako sa harap ng NAIA muli, ang pinagmulan ng lahat. Pero hindi na ako nag-iisa. Iniwasan ako ni Ate Vanji, nakasakay sa kanyang big bike. Sumunod ang tricycle driver sa motorsiklo. Si Neneng Rosas ay nakasuot ng uniform ng paaralan, may hawak na karatula na nakasulat, "Ate Emily, wag mo po kaming kalimutan." 4 na barangay police ang nakatayo, sabay-sabay na nagmano. Ang mga bata mula sa English class ay nakapila, halos 100, may hawak na kulay pink na heart-shaped balloon. Nanatili akong tulala sa pintuan ng departure area, dumadaloy ang luha. Niyakap ako ni Ate Vanji. "Babalik ka ha? Sabihin mo lang sa akin." Iseset ko ang cue ng aayusin mong motorsiklo bago sa lahat. Inabot sa akin ni Nanay Lita ang lumang helmet. "Dalhin mo yan sa New York, anak. Huwag mong kalimutang magmotor paminsan-minsan." Tumakbo si Neneng Rosas, niyakap ang aking binti, at inabutan ako ng bracelet na gawa niya. Pink beads na may nakasulat na salitang, "Tayo." Inabot ng pulis ang parehong 7 na ibinigay niya. "Dalhin mo po ito, ma'am. Kung malungkot ka sa Amerika, sipol ka lang ng malakas. Lilipad kami diyan." Ang mga bata ay sabay-sabay na kumanta ng paalam. Ang kanilang malinaw na tinig ay umalingaw-ngaw sa buong airport. Umupo ako at niyakap silang lahat. At nagmano ako sa lahat. Ang mano na nakita ko lang sa loob ng unang 7 araw, pero ngayon ay galing na sa aking puso. Salamat sa pagpapakita sa akin na may isang lugar sa mundong ito kung saan ang mga estranghero ay nagiging pamilya sa isang kisap mata. Salamat sa pagpapakita sa akin na ang kadakilaan ng isang bansa ay hindi sinusukat sa matataas na gusali o pera, kundi sa puso na laging handang tumanggap ng estranghero. Lumingon ako sa sign ng NAIA, ang sign na nagpatakot sa akin, ngayon ay naging pintuan ng pag-ibig. Naglakad ako papasok sa departure gate, lumingon at kumaway sa huling pagkakataon. Lahat sila ay kumakaway pa rin, hanggang sa mawala ang maliit na katawan ni Neneng Rosas sa aking paningin. Sa eroplano, binuksan ko ang laptop. Ang huling file ng artikulo, ang pamagat, mula sa taong pinakamatakot sa Pilipinas hanggang sa taong pinakamamahal ang Pilipinas sa mundo. Ang huling pangungusap ng libro, kung isang araw naramdaman mong malamig ang mundo, sumakay ka ng eroplano at mag-solo ka dito at babalik ka na may pusong sapat na mainit para yakapin ang buong mundo. Dahil ito ang Pilipinas. Ang lupain na nagpabago sa isang taong nagsulat para magbabala sa mundo at ginawa akong isang taong sumulat para mag-anyaya sa mundo. At nangangako ako, babalik ako. Hindi na bilang isang turista, kundi bilang isang anak ng lupaing ito. Pinindot ko ang save at tumingin sa labas ng bintana. Dahan-dahang lumiit ang Maynila pero ang puso ko ay lumaki. Sapat na malaki para yakapin ang buong mundo. Ako si Emily Carter. At ito ang himala ng Maynila na nagpabago sa akin magpakailanman. Mabuhay po. At paalam muna, babalik ako, sigurado.